Ang sarap sa pakiramdam na mayroong mga taong handang tumulong at sumuporta sa iyo hanggang makamit mo ang tuktok ng tagumpay. Ngunit paano kung malaman mo na mayroon palang nakatago ng nakaraan sa iyong pagkatao na ngayon mo lamang natuklasan? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Christine kung paano niya matatanggap ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay inanyayahan kitang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin. Maraming salamat. Buhay prinsesa ang naranasan ngayon ni Christine. Ikaw ba naman nagkaroon siya ng mga magulang na kayang ibigay ang kanyang lahat ng luho? Pero sa kanyang buhay ngayon ay tila parang merong kulang at yun ang kailangan niyang matuklasan. Christine, bakit parang hindi ka masaya ngayon? Ayaw mo bang nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Dad, syempre, masaya ako. Sino ba namang hindi maging masaya, Dad? Ngayon pang nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Alam ko na. Siguro kaya ka malungkot dahil kay Justin na pinagbawalan kong manligaw sa'yo. Dad, hindi ito tungkol kay Justin. Naunawaan naman niya ako at kaya niya maghintay. Pero lately, Dad, meron kasi akong napanaginipan pero hindi ko maninag kung tungkol saan yun. Hindi na lamang napagsalita pa itong si Robert. Samantalang 20 taon na ang nakalipas ay sariwa pa rin sa alaala ni Cielo ang nakaraan sa kanyang buhay. Isang pangyayari kasi ang hindi niya nakalimutan dahil sa sobrang hirap ng buhay noon at hindi siya pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya naman nakapagdesisyon noon itong si Cielo na ipaampun na lamang ang kanyang anak sa mag-asawang kaya nitong buhayin at alagaan ang sanggol at mabigyan ng magandang bukas. Sorry anak, kailangan ko tong gawin. Sana balang araw kong ipagkakaloob ay muli tayong magkita. Mula sa isang magandang sasakyan ay bumaba ang mag-asawa at nagtungo sila sa simbahan para manalangin na sana nga ay matupad ang kanilang hiling. Sa pagkakataong yun naman ay nakita na Cielo ang mag-asawa na karapat-dapat bilinan ng kanyang anak. Kaya naman paglabas nila mula sa loob ng simbahan, laking gulat nilang dalawa dahil may isang cute na sanggol ang iniwan sa gilid ng kanilang sasakyan. Hindi makapaniwala itong si Stella na may sanggol sa kanilang harapan ngayon. Robert, anong ibig sabihin nito? Napakawalang puso naman ng ina na ginawa niya ito. Anong gagawin natin, Stella? Ipag-alam kaya natin ito sa hampilan? No, Robert. Sa palagay ko, sinadya ng pagkakataon na makita natin siya dito. Gusto kong ako na mag-aruga sa kanya. Sigurado ka ba, Stella? Oo, Robert. Sigurado na ako. Agad nilang kinuha ang sanggol at sinakay sa kanilang sasakyan habang nakatanaw mula sa tago ang tunay na ina nito. Malaki ang kumpiyansa ng ginang na nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak. Pero sa totoo lamang ay masakit ito para sa kanya, ganun pa man ay wala siyang ibang paraan. Mula noon hindi na nagparamdam pa ang ginang. Lalo na at hindi rin ito alam kung saan naroroon ang mag-asawang kumkup sa bata. Ilang taon ang nakalipas bagamat nag-isa lamang itong si Cielo. Kailangan niyang magtrabaho at magsumika para sa kanyang sarili. Kaya naman napagpasyahan nitong maglibot sa kanilang lugar. Kahit anong trabaho ay papasukin nito, may mapakain lamang sa kanyang sariling sikmura. Mabuti na lang at sa kanyang paglilibot sa lugar ay may nakita siyang isang malaking bahay na naghahanap ng isang katulong. O manang, anong kailangan niyo dito? Sir, may nakita kasi akong karatula sa labas na nangailangan kayo ng isang katulong. Marunong po akong maglaba, maglinis, magluto, kahit ano po. Naku manang, ganun ba? Iyan ang gusto namin yung alam ang lahat. Pero tatawagin ko muna ang asawa ko at siya ang magdesisyon nito. Sige po sir, sana po ako na lang kukunin ninyo. Kailangan ko po ng trabaho ngayon. Honey, may gusto mag-apply dito bilang kasambahay. Mukhang mabait naman siya at masahan. Kunin natin siya. Nasaan siya, honey? At gusto ko rin siyang makausap. Kung okay, para sa'yo, kukunin natin siya. Lalo na ngayon na lagi tayong abala sa negosyo. Ganun na rin ang anak natin. Sige,
papasukin mo siya para ma-interview na natin. So, Manang, sigurado ka bang papasok ka dito? Opo, ma'am. Kailangan ko talagang makapagtrabaho ngayon. O sige, simula bukas, pwede ka nang magsimula sa trabaho mo. Pero tandaan mo, gusto ko na oras ng trabaho ay trabaho lang. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Wala naman po akong asawa. At saka ako lang mag-isa sa buhay. Kaya walang dahilan para hindi ako pumasok. Mabuti naman kung ganun, Manang Shelo. Matapos tanggap itong si Shelo ay agad rin itong umuwi sa kanyang bahay. Sa wakas ay nagkaroon na ito ng trabaho. Kinabukasan muli na itong nagtungo sa malaking bahay para sa kanyang unang araw sa trabaho. Oh, Manang Shelo, mabuti naman at maaga kang nakarating. So, paano Manang? Kayo muna dito ang bahala sa bahay ni Manang Flor. At aalis mo na kami ni Robert. Kapag may katanungan ka tungkol sa mga dapat mong gawin, magtanong ka lang kay Manang Flor, ha? Sige po, Ma'am Stella. Magtatanong na lang po ako kay Manang Flor. Mag-iingat po kayo, ma'am. Matapos na kanilang pag-uusap ay tuloy na ring umalis ang mag-asawa. Samantalang nagtungo naman kay Flor itong si Shelo kung ano ang dapat niyang gawin. Excuse me, ikaw na ba si Flor? Ano ba ang mga dapat kong gawin dito? Ikaw yung bagong pasok dito, no? Oo, ako nga pala si Shelo. Marahil medyo may edad ako sa'yo, kaya tawagin mo na lang akong Ate Shelo. Oo, Ate Shelo, alam mo, nasabi na siguro sa'yo mga gawaing pangbahay, katulad ng paglilinis, paglalaba, pagluluto at pamamalingke. Ikaw, Ate Shelo, saan ba sa apat ang makakaya mong gawin? Kung okay lang, pwede bang maglalaba at maglilinis na lang muna ang sa akin? Pero kapag kailangan mo ako sa kusina, pwede rin naman ako. So, ako na lang muna ang mag-assign na pagluluto at pamamalingke. Baka kasi darating dito si Senyorita Christine at gustong magpaluto ng paboritong pagkain. Kung ganun, may anak pala sila ma'am at si Sir? Flor? Oo, nag-isang anak na babae. Pero sa ngayon, nasa ibang bansa ito, kasama ng kanyang fiancé. Pero balita ko, babalik yun sa susunod na linggo para pag-usapan ng kanilang kasal. So ang ibig sabihin, babae pala ang anak nila ma'am at sir? Oo, pero sobrang bait ng batang iyon. Manang-mana sa kanyang mga magulang. Sige na Ate Shelo, kapag nakapagpahinga ka na, pwede ka na magsimulang maglaba. Isa pa, kaunti lang naman ang labahin sa ngayon. At ako na ang magluluto muna sa ating tanghalian. Labis ang saya nitong si Shelo na makita ang anak ng kanilang mga amo. Kung totoo man ang sinabi ni Flor ay maasa siyang sana ay magkasundo rin sila ng batang iyon. Samantalang labis naman ang saya nitong si Christine dahil pag-usapan na ng pamilya ang tungkol sa kanilang magiging kasal ni Justin Mendoza. Ilang taon na rin kasing naniligaw ang binata at ngayon ay sinagot na ng dalaga. Ano kaya ang maramdaman ni Shelo kung sakaling makita niya si Christine sa unang pagkakataon? Flor, alam mo na ang gagawin mo. Ikaw na ang bahala sa paghanda ng mga pagkain. Isabay na natin ang birthday celebration ni Christine. Maraming dadalo sa araw na iyon. Yung mga dating kaklase niya. Sige po, senyora. Huwag kayong mag-alala dahil may kasama na naman ako dito sa bahay. Si Ate Shelo. Oo nga pala, kumusta naman kayong dalawa dito? Kapag wala kami. Nako, senyora, mabait at masipag naman pala si Ate Shelo. Mabuti naman kung ganun. Baka mapaaga ang pagdating ng anak ko. Bukas, kaya dapat maaga pa lang. Kailangan na natin maghanda. Sige po, senyora. Kinabukasan maagang nagising ang lahat para sa isang malaking okasyon. Sabik na rin itong si Shelo na makita ang anak ng kanyang mga amo. Katulad ng kanyang amo na maganda ay paniguradong maganda din ang kanyang anak. Matapos ng paghahanda ay ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na nga ang kanilang hinihintay. Iha, mabuti naman at nakarating na kayo. Alam mo bang, miss na kita anak. Ako rin ma'am, dad, miss ko na kayo.
Anong meron? Bakit? Napakarami naman yatang mga tao dito. Anong meron? Anak, nakalimutan mo na ba? Na birthday mo ngayon. Kaya nagpahanda kami para sa'yo. Ay, oo nga pala mami. Nakalimutan ko na. Paano kasi halos trabaho na lang inatupag namin ni Justin sa ibang bansa. Kung ganun ma'am, maraming salamat talaga sa effort mo. Si Dad, nasaan? Hayun, maagang umalis para tapusin yung trabaho sa office. Pero maya-maya, uuwi na rin yun. Siya nga pala ma'am, nandito pa ba si Ate Flor? Oo naman anak, sa katunayan nga, siya pa ang nag-ayos ng lahat ng ito. Kasama niya yung bagong kasambahay natin. Talaga ma'am? May bago tayong pinasok dito? Oo Christine. Paano kapag ikinasal na kayo na Justin? Kailangan natin magdagdag ng tauhan dito sa mansyon. Oo, nandito na pala si Shallow. Shallow? Ito nga pala si Christine, ang anak ko. Pagtingin ni Shelo sa dalaga ay hindi niya may palawanag ang kanyang nararamdaman dito. Tila merong bagay na kumukonekta sa kanila. Magandang araw po, senyorita. At happy birthday na din pala. Naku, maraming salamat talaga Ate Shelo sa pagbati mo sa kaarawan ko. Tama nga si Mami. Mabait po kayo. Welcome po kayo dito sa aming pamilya. Sige po, senyora. Senyorita, tatapusin ko lang po ang ginagawa ko. Umalis na nga itong si Shelo sa kanilang harapan. Pero may mga bagay na sumasagi sa kanyang isipan. Marahil kung kasama pa niya ngayon ang kanyang anak ay siguro kasing edad na ito ni Christine. Alam niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi na sila magkikita pa ng kanyang anak na si Lyra. Pero simula nang makita niya si Christine ay bumalik sa kanyang alaala ang kanyang anak na pinamigay nito sa ibang tao. Sa araw na iyon ay natapos na rin ang kanilang kasiyahan at nakapagdesisyon nitong si Christine na tumira muna ng ilang linggo bago bumalik sa ibang bansa, kasabay na rin ng planong pagpapakasal nila ni Justin. Habang kasalukuyang naglilinis itong si Shelo sa loob ng bahay ay muli silang nagkatagpo ni Christine. Ramdam ng ginang na mayroong kakaiba sa tuwing nagkikita silang dalawa. Manang Shelo, pwede ba kitang matanong? Tungkol saan naman po, senyorita? Gusto ko lang sanang itanong kung meron ba kayong pamilya? Kasi dapat yung asawa nyo ang nagtatrabaho para sa inyo. Naku, senyorita, mahabang istorya pero sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noon, meron akong lalaking minahal pero niloko niya ako at iniwan. Pagkatapos, hindi ko na malayan na nagdadalang tao na pala ako. Hanggang sa ipinanganak ko si Lyra. Kung ganun, Manang Shelo, nasaan na ang anak mo? Marahil dalaga na rin ito ngayon. Oo, siguro. Kasing laki mo na ngayon. Pero hindi ko siya kasama. Kasi noon, panahon na iyon, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nakapagdesisyon ako na ipaampon sa iba ang anak ko. Natatakot ako noon. Paano kung magkasakit siya at hindi ko kayang maibigay ang lahat niyang pangangailangan. Kaya pinampon ko siya sa mag-asawa dahil natitiyak kong magiging maganda ang kanyang buhay. Pero kung sakaling magkikita kaming muli ng anak kong si Lyra, kasing laki mo na siya ngayon. At hindi ako magsawang hihingi sa kanya ng tawad. Manang Shelo, nasubukan mo na ba siyang balikan? Ang lugar kung saan mo siya iniwan? Iniwan ko siya sa may simbahan noon. At nakita ko na may kumuha sa kanyang mag-asawa. Pero hindi ko sila nakilala. Pero ang mahalaga ay nasa mabuting kamay na ang anak ko. Manang, nakakasigurado ba kayo na nasa mabuting kamay ang anak ninyo? Paano kung paghihirap lang ang kanyang naranasan sa kanila? Hindi ka ba naaawa? Gustuin ko manghanapin siya pero wala akong idea kung sino ang nakakuha sa kanya. Sa pagkakaalam ko lang, meron silang sasakyan at meron silang kakayahan para palakihin ang anak ko.
Pero Manang, paano kung sa mga oras na ito ay nalaman niya ang totoo at kasalukuyan niya kayong hinahanap? Pwede niyong balikan ang lugar kung saan mo siya iniwan. Sige Manang, I have to go. Pumasok na sa private room itong si Christine habang kasalukuyan naghihintay ang pamilya para pag-usapan ang kanilang darating na kasal. O Iha, saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Naku, Dad, Ma'am, pasensya na kayo. Medyo nagkausap lang kami ni Ate Shelo tungkol sa kanyang buhay. Naku, Iha, mag-isa lang si Shelo. Nakakaawa nga eh. Hindi Ma'am, sinabi niya sa akin na nagkaroon siya ng anak at asawa pero iniwan siya ng lalaki. Yung anak naman niya ay iniwan niya noon sa may simbahan sa mag-asawa. Ano? Yun bang sabi sa'yo ni Shelo? Oo Dad, Ma'am, pero saka na natin yung pag-usapan. Ang pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa kasal namin ni Justin. Oo tita, tito. Matapos naming makuha ang mga requirements ay napapasya naming dalawa na magpakasal na kaming dalawa sa sunod na linggo bago kami tuluyang bumalik sa ibang bansa. Kung ganun Christine, Justin, walang problema sa amin. Basta Justin ha, huwag mo sasaktan anak namin. Nakaw tito, tita, masahan niyo po. Naingatan ko at mahalin ko ang iyong anak. Kinabukasan maagang umalis ang magkasintahan para kumuha ng mga papeles sa kanilang kasal. Ngunit habang kasalukuyan silang nakasakay sa sasakyan sa hindi inasahan, may biglang bumangga sa kanilang harapan at ito ang naging dahilan para mabunggo din sila sa isang poste. Dahil doon ay nahimatay ang magkasintahan. Mabuti na lang at ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating ang isang ambulansya at agad silang isinugod sa ospital. Kaya naman matapos nabalitaan ng pamilya ay agad namang nagtungo ang mga ito sa ospital. Doc, kumusta ang anak ko si Christine at ang boyfriend niya si Justin? Mrs., sa ngayon, yung lalaki ay stable naman ang kanyang kalagayan pero yung babae ay patuloy pa naming inobserbahan. Medyo hindi maganda ang kanyang kalagayan sa naturang pangyayari. Marahil kailangan natin siyang isitiskan kung may tama ba ang kanyang ulo para operahan agad sa mas lalong madaling panahon. Pakiusap, Doc. Gawin niyo ang lahat ng paraan para magising lang ang anak namin. Oo, Mrs. Ginagawa naman ang lahat para sa anak ninyo. Balitaan ko na lamang kayo kapag okay na lahat mamaya. Hindi makapaniwala itong si Stella sa nangyari sa kanyang anak. Stella, uminahon ka. Alam naman nating matapang yan si Christine at makakaya niya ang lahat ng ito. Sana nga, Robert. Alam mo, may nasabi sa akin si Christine tungkol kay Shelo. Anong sabi niya? Nagsinungaling si Shelo sa atin. Sinabi niyang wala siyang pamilya pero ang totoo, meron siyang anak. Stella, ano naman ngayon kung meron siyang anak? Wala na tayo doon. Robert, sinabi sa akin ni Christine na may anak itong si Shelo. Pero iniwan niya ito sa may isang simbahan noon. Paano kung ang batang iyon ay si Christine? Pwede ba, Stella? Huwag kang masyadong OA ha. Wala namang specific na lugar kung saan niya ito iniwan. Robert, sinabi niya na sa labas ng simbahan niya ito iniwan. Paano kung malaman nilang dalawa na ang katotohanan? Ay nako, Stella. Ikaw lang naman itong nag-isip ng ganyan eh. Ang malaga sa ngayon ay muling magising itong anak natin. Ilang oras ang nakalipas ay muling bumalik na nga ang doktor. Mrs. Mr. Salvador, sa mas madaling panahon ay kailangan nating operahan ang anak ninyo. Kailangan nyo makahanap ng type AB na dugo. Pero kung isa sa inyo ang meron, ngayon mismo ay operahan natin ang anak ninyo. Pero Doc, kung type AB itong si Christine, hindi makatugma ang blood type namin. Mag-asawa. Ano? Kahit isa man lang sa inyong dalawa? Pero kung wala talaga, ay kailangan nyo makahanap sa mas madaling panahon. Walang ibang naisip itong paraan si Stella kundi subukan itong si Shelo at Flor baka sakaling magkatulad sila ng dugo. Kaya naman agad nagtungo ang dalawang katulong sa ospital para malaman ang kanilang dugo. Ilang minuto lamang nakalipas ay mabuti na lamang may isa sa kanila ang makatugma. Walang iba kundi si Shelo.
Maraming salamat talaga, Shelo. At nandito ka. Wala pong problema sa akin, senyora. Ang malaga ay maligtas ang buhay ni senyorita. Sa mga oras na iyon ay kinuna na nga ng dugo itong si Shelo at agad na isalin sa katawan itong si Christine. Han, ano inisip mo dyan ngayon ha? Robert, paano kung si Shelo nga ang tunay na ina ni Christine? Anong gagawin natin sa kanya? Anong gagawin natin ngayon? Stella, wala natin magagawa doon kundi ipagtapat natin kay Christine ang lahat. Kung mapatunayan ito. Ilang oras ang nakalipas ay mabuti na lamang at naging successful ang operasyon ni Christine. Sobrang saya ng pamilya, lalo na itong si Justin. Inakala niyang dito na magtatapos ang kanilang pag-ibigan ng dalawa. Ma'am, Dad, ano ba nangyari? Nasaan si Justin? Anak, hindi mo ba naalala kung ano nangyari sa inyo? Nabunggo kayo sa isang poste at ikaw ang napuruhan. Mabuti na lang at may tumulong sa iyo para mabigyan ka ng dugo bilang donasyon. Dad, Ma'am, sino bang tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan. Alam mo, Christine, may pagtatapat kami sa iyo ng mami mo. Hindi ko alam kung matutuwa ka dito pero mas maigi na ito para naman malaman mo ang lahat. Hindi ba noong palagi mong sinasabi sa amin na lagi kang nanaginip pero hindi malinaw kung ano ang nakikita mo sa panaginip mo? Oo, Dad, pero anong koneksyon nun sa panaginip ko? Alam mo, Christine, nung nasa simbahan kami noon ni Robert, paglabas namin, may nakita kaming isang sanggol sa gilid ng sasakyan namin. Hindi namin alam kung sino ang nag-iwan sa kanya. Naawa kami, kaya yun, dilala namin sa bahay. So, anong ibig niyong sabihin, Mami? Huwag niyong sabihin na ako ang batang iyon? Sorry, Christine, kung ngayon na naman ito sinabi sa iyo. Alam mo kasi, natatakot kami na balang araw ay iwan mo kami ng mami mo. Dad, Mom, kaya pala minsan may napanaginipan ako pero hindi ko naunawaan kung ano iyon. Alam niyo dapat wala naman akong karapatan na magalit sa inyo eh. Kung tutuusin nga, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Paano kaya kung hindi kayo ang nakakuha sa akin? Saan na kaya ako pupulutin ngayon? Ang malaga sa ngayon, Mom, Dad, kayo ang napalaki sa akin. Kayo ang itinuri kong mga magulang. Iha, paano kung dumating ang araw na makaharap mo ang tunay mong ina? Anong gagawin mo? Hindi ko alam, Ma'am, kung anong mga salita ang mabibitawan ko sa kanya. Ma'am, sino ba ang nag-donate sa akin ng dugo? Para naman mapasalamatan ko siya. Iyon nga ang nais namin sabihin sa iyo, Christine. Si Shelo ang nag-donate sa iyo ng dugo. Ma'am, Dad, hindi ba nasabi ni Ate Shelo na may anak siyang iniwan noon sa isang simbahan at kayo naman ay nakapulot ng isang sanggol sa may simbahan? Hindi kaya ako ang batang iyon? Pwede ba natin makausap si Ate Shelo para naman malaman natin ang lahat? Maya-maya pa ay tinawagan tong si Shelo, sakto naman at nagpapahinga lamang ito sa may waiting area. Hello? Oh, Senyora Stella, bakit po? Ate Shelo, pwede ka bang pumunta ngayon sa kwarto ni Christine? Meron lang tayong pag-uusapan. Sige po, Senyora. Pupunta na ako. Naku, Senyora, mabuti naman at nagising na si Senyorita. Ano po bang may papulingkod ko sa inyo? Shelo, alam mo, nabanggit sa amin ni Christine na may pamilya ka daw at may isa kang anak pero iniwan mo ito sa gilid ng isang sasakyan habang nakapark ito sa may simbahan. Naku, pasensya na kayo, Senyor, kung hindi ko sinabi sa inyo ang lahat. Bakit mo nagawa yun sa sanggol, Shelo? Wala naman siyang kasalanan, di ba? Yung batang yun. Oo, Senyor. Walang kasalanan ng bata. Kaya nga hanggang ngayon, palagi ko pa rin siyang naalala. Kahit alam kong hindi na kami muling magkita pa. Alam mo bang may nakita kaming isang sanggol noon sa may simbahan sa gilid ng sasakyan namin at dinala siya namin dito sa bahay? Baka yung anak mong iniwan mo ay kami ang nakapulot at yun si Christine. Hindi ka ba natataka kung bakit magkatulad yung dugo niyong dalawa? Ang ibig niyong sabihin, Senyor?
kayo ang nakapulot sa anak ko? Oo, kami nga. At itong nasa harapan mo ngayon, siya ang anak mo. Kung si Christine man ang anak ko, salamat dahil tinuring niyo siyang bilang totoong niyong anak. At higit sa lahat, nagbago ang buhay ng anak ko. Lera man o Christine ang pangalan niya. Sorry kung hindi kita pinaglaban noon. Naging mahina ako para palakihin ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa nagawa ko sa iyo, anak. Nay, kung ikaw man ang tunay kong ina, hindi naman kita masisi kung ginawa mo iyon. Nagpapasalamat na lang tayo dahil may mga mabubuting tao ang kumupkup sa akin. Hindi na natin maibalik pa ang dati. Ang mahalaga ngayon, naging maayos ang buhay ko. At kung hindi naman, dahil sa inyo, wala ako ngayon sa mundong ito. Hindi naman ako nagalit sa iyo, Nay. Nagpapasalamat ako sa lahat dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Dad, Mom, wala naman siyang ibang pamilya. Pwede bang dumito na lang si nanay sa bahay natin? Ikaw ang bahala, Christine. Ang malaga ay magiging masaya ka. Lalo na sa kasal niyo ni Justin. Oo, Ma'am. Mukhang naliwanagan na ako sa lahat. Mula sa araw na iyon ay nailabas na rin sa ospital itong si Christine at nakalipas lamang ang ilang linggo ay tuloy na ngang natuloy ang kanilang kasal ni Justin. Puno ng kasiyahan ang naramdaman ni Christine dahil nasagot na ang mga panaginip niya noon. Samantalang sobrang saya naman ni Justin, inakala niyang hindi matutuloy pa ang kanilang kasalan. Sa huli ay nakapagdesisyon na lamang itong si Christine at Justin na dumito na lamang muna sa bansa manirahan para magkaroon sila ng oras at bonding sa bawat isa. Minsan talaga sa buhay natin, meron tayong naranasan na sobrang sakit at hirap. Pero darating din ang tamang panahon na magbabago ang lahat. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.